Magandang araw sa inyong lahat, kaibigan. Nandito po kami sa tahanan ni Ate Ason. Ayan po, nakikita niyo. Ate Ason, kumaway ka muna. Ayan. Kami po ngayon ay merong Bible study sa bahay. Kung tawagin naman to, home Bible study. Ano po, kasi araw ng pasyal ko sa kanila, araw ng pagbibigay ng mabuting balita o ebanghelyo ng Kristo. Kaya kami po, may binibidyo namin upang sa gano'n, may parating din namin sa iba. Ako. Pero bago kami papalahot sa pag-aaral, kami muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Buksan mo ang puso at isip ng mga taong makapanood ng video nito. Kung sila man po may dalang kabigatan, yung paghahanin ng kanilang pamumuhay. Kung sila man po ay may mga iba't ibang sakit, iyong pagalingin sila. Tunay nga po, Panginoon Diyos, sa iyo ay walang imposible. Sa iyo kami lubos nagtitiwala, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating papaksayin is about salvation, kaligtasan. Yang kaligtasan na tinutukoy, saan ba nang gagaling yan? Pwede bang bilhin yan? Naalala ko nung araw. Ito ay in fairness naman sa simbahan katoliko. Mahabang panahon po yan. Hindi ko lang alam kung anong panahon na yun. Na yung kinikilalang Santo Papa noon. Hindi ko lang dala kasi yung munti kong babasahin. Na yung kaligtasan binibili. As in binibili ng pera mo. At yun ay nilalako nila. Ano po, pagka nagbayad ka, bibigyan ka nila ng certification o kasulatan, nakatibayan, ligtas ka na. Nung araw po yun, ng simbahang katoliko, ang isang Santo Papa, noon, sa panahon niya, Yun po ang hindi nagustuhan naman ng mga tinatawag na protestante, kaya nagkaroon ng protestante, kasi nga po, yung gano'n na sistema, ibinebanta ang kaligtasan, nababayaran. Sa mga Hudyo man po, yung si Judas Macabeo, doon sa libro nila ng labas sa canonism, nang mamatay sa digmahan ng kanyang mga kawal, ang ginawa niya, nagpadala siya ng pera sa Jerusalem upang yung mga tauhan niya na namatay ay matubos. Kasi naniniwala si Macabeo na may pagkabuhay na maguli. Pero ang problema po, namatay po sila, ay nasa kasalanan po sila. Kaya nagpaipon ng pera si Judas Macabeo, nagpadala sa Jerusalem at tinandog po yun. Yun wala po sa Biblia yun. Yung libro ng canon. Napahihirap din kasi canon na lang para mas madali. Wala po sa tamang yun. Turo. Ayan. Ibig sabihin lang, ang pera pala ginagamit. Noon pa. Pero kung titignan natin ang Biblia, ito po basahin natin sa hawit, yung pera ba sadyang magagamit? Halimbawa, pinag-uusapang kaligtasan. Dito po sa hawit 49, Uno, ito po, sabi rito, babasahin natin. Bawat isa, makinig ang sino pa man. Ayan, po? Dito po sa, may kasunod na talata dito. Tignan natin, Ito, sa verse 8. Ang bayad sa kanyang buhay ay alagang sakdal tahas. Ganon pa man, gahano man ang alagang awak niya, hindi sapat. Kita nyo po, kahit gahano karami ang pera mo, hindi pala sapat, sabi ng awit 49 verse 8. Yan po naging problema noon. Ang tawag doon ng simbahang katoliko, indulhensya. Kayo po, kung natatandaan nyo yung indulhensya noon, binabayaran ng kaligtasan, bibigyan ka ng sertifikasyon, nakatibayan, ligtas ka na.
Nilalako po ng Santo Papa yan. Pero natigil nga dahil sa mga protestante. Nagprotesta po sila kasi unang-una, wala po kasing utos ang Diyos na bayaran mong kaligtasan. Na po, kaya nagkaroon ng protestante, nagkagulo-gulo na po sila. No? Ito, sabi ng verse 8, ang bayad sa kanyang buhay ay alagang sakdaltahas. Gaano man ang alagang awak niya hindi sapat. O, kita niyo po. Anong pera ang itatapat mo sa kaligtasan? Wala po. Ngayon, balikan po natin yung sa libro naman ng Juan. Ngayon nabubuhay tayo sa ating panahon. Sa ang tawag dito, New Testament. Tignan natin ang binabanggit ni Juan tungkol sa kaligtasan. Yan ba'y tungkol sa pera? Tignan natin ang sulat ni Juan. 1 chapter 3. Ito, babasahin ko po. Sa 16, 17. Ganito po nakalagay. Ang sabi ay, ito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. O, kita niyo po. Ano daw po ang layunin ng pagparito ni Jesus dito? Ang pagkasugo ng Diyos sa kanya? Kasi sabi, sinugo Sabi po ni Juan, upang iligtas ang mga tao. O, hindi naman po pala pera ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, hindi mo pala pwedeng bilhin ang kaligtasan mo. Hindi. Ang nakalagay, sumampalataya ka lang, sabi ni Juan. Di ba? Ano ba yung salitang pananampalataya? Yung maniwala ka sa hindi mo nakikita, yun ay totoo. Ganito, para bigyan natin ng ng paliwanag. Sa Biblia rin. Tignan natin dito. Sa 11 ng Hebreo 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang pananampalataya. Naniniwala ka ba kay Jesus? Pag naniniwala ka, yan ang ibig sabihin po niyan. Kahit hindi mo siya nakita. Pero naniniwala ka kay Jesus. So parang ganito, naniniwala ka ba sa langit? Kahit hindi mo nakita ang langit, basta maniwala ka, yan pang ibig sabihin ng pananampalataya. O ito, ulitin natin. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Langit. Inaasahan ng mga ligtas yan. Totoo ba yan? Opo. Kailan maniwala kayo kahit hindi nyo nakikita. Tingnan pa natin yung sa 1:20-28. Ang tagpo doon si Jesus at saka si Tomas na maduda. Ganito naman ang eksena sa dalawa. Kay Jesus at saka kay Tomas. Ano po? Ayan. Basahin natin. Dito sa 20 ng gawa, ay ng 1 chapter 20, 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal ay kabilang sa 12. At wala roon nang dumating si Jesus. Pansinin niyo po, wala doon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggang hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa
iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. 25. Makalipas ang isang linggo, muling nagtipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo kapayapaan." 27. Sinabi niya kay Tomas, ayan, at timano po, inarap niya si Tomas. Kasi yung kapwa niya apostol, sinabi na nga nila, nakita namin ang Panginoong Yesus. Pero si Tomas na maduda, hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita yung butas ng pako sa kanyang palad. Hanggat hindi ko nailagay ang palad ko doon sa kanyang tagiliran. Kasi sinibat ko si Jesus sa ibabaw ng krus. Ano po? Itong eksena rito, nabuhay ng maguli si Jesus. Okay, tuloy tayo. Ano pong kasunod? At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo na ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Pansinin niyo po, si Jesus, nung una siyang magpakita sa kanila, wala si Tomas. Yung lahat ng sinabi ni Tomas, alam ni Jesus. Kaya nung 1 week, nagpakita si Jesus, antimano, si Tomas ang kanyang inarap. Alam niya po yung lahat ng pinagsasabi ni Tomas. Kaya antimano, sabi ni Jesus, "O Tomas, nandito na ako. Eto, butas. Tingnan mo. Sige, pasok mo pa sa yung daliri mo sa tagiliran ko." Anong sagot ni Tomas? Sumagot si Tomas, eto po, "Panginoon ko at Diyos ko." Ito yung nasagot lang ni Tomas, wala nang iba. Kasi sabi ni Jesus, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Ibig sabihin nyo, sinabi ng kanyang mga kapwa-apostol sa kanya, dapat maniwala ka na, sabi niya kay Tomas. Hindi po magloloko yun kasi apostol nga po sila eh. Lolokoin ba nila yung kapwa nila? Hindi. Apostol sila. Tapos anong sabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, ito yung buwelta ni Jesus sa kanya. Naniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? Kasi gustong makita ni Tomas. Si Jesus, makita yung butas ng kanyang daliri, makita yung butas ng tagiliran. Pinakita naman ni Jesus. Wala nang naisasagot si Tomas, kundi Panginoon ko, Diyos ko. Anong buwelta ni Jesus? Ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka pa ba? Dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ibig lang sabihin ni Jesus, yung hindi nakakita sa kanya, mapalad sila. Parang sa panahon natin. Kaya, ang tanong ko kanina naniniwala ka ba kay Jesus? Yun yung sa Hebreo 11:1. Naniniwala ka sa langit? Hindi mo nakita pero dapat mong paniwalahan yan. Yan ay pananampalataya. Yung mga bagay na hindi nakita ng iyong mata. Yan ang sabi ni Jesus mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Amen. Ngayon, anong role ni Jesus? Sabi ni Juan kanina, naparito si Jesus, isinugo ng kanyang ama. Hindi upang parusahan ang mga tao. Ito, ulitin natin. Sa 1:3-17. Ito po. Ano? Nung sabi rito, ito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak,
Sino po ba yung anak ng Diyos? Natural ang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng Diyos? Isinugo. Kanino? Sa atin. Anong gagawin naman ni Jesus? Tayo ba ay parurusahan niya? Tuloy po ang basa. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang tao. Hindi po parurusahan ng tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sino po tagapagligtas? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya kay Tomas, Tomas, maniwala ka. Kasi nga nagdududa itong si Tomas, kaya ang isang titulo ni Tomas, Thomas the Doubter sa Ingles, o maduda sa wikang Tagalog. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang magalinlangan pa. Kaya sabi ni Jesus, mapalad ang mga taong hindi nakakita sa akin pero naniniwala sila. Amen. Ikaw kaibigan, nanonood ng video. Ikaw kaibigan, nasira ng video ito. Naniniwala ka ba kay Jesus? Huwag nating gayahin si Tomas na isang apostol nga siya pero may taglay siyang pagdududa. Yung iba naman, ang sabi nila kay Tomas, kasi nga daw si Tomas pala absent sa Bible study. Pati si Tomas, sabi ng mga kritiko ni Tomas. Kasi kaya ko sinabi kritiko ni Tomas, sukat ba naman sabihin niya, Panginoon ko at Diyos ko? Yung hindi naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos. Yun ang kritiko ni Tomas. Kinikriticize nila si Tomas. Anong sabi nila? Si Tomas kasi pala absent sa Bible study. Kita nyo, gumawa sila ng senaryo. Ano pa? Si Tomas nagulat. Nagulat daw si Tomas. Kasi nga daw po, dumating si Jesus. Sarado ang pinto. Sabi ko nga po, itong eksena kay Tomas, ito po ay tapos na yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ano po? Tapos na. Kaya kahit isara mo pa yung pinto, kahit bakal pa yung pinto, kahit di susi yan, o anumang susi, papasok si Jesus diyan. Kasi po, ang katawan niya ay katawang malwalhati. Lumulusot siya kahit anong pader, kahit anong kapal ng pader, lulusot po si Jesus. Kaya, yan po, ako lang masasabi ko, ako naniniwala ako. Ate Ason, tatanungin kita, naniniwala ka ba sa ating Panginoong Yesus? Kita nyo po, tanungin nyo siya kung nakita si Jesus. Kita nyo po? Yan po. Sige. Pag nasa kulot, isip ko. Ayan. Maniniwala. Yan. Kahit hindi mo nakita. Yan. Kita nyo po yung kanyang. Nararamdaman nyo naman yun. Ayan. Kita nyo po kanyang testimony. Testimony niya po yan. Sarili niyang katawan niya. At least nalaman nyo po. Ibig sabihin, anong sabi mo? Nasa puso, anong ibig sabihin? Si Jesus ang naghahari sa kanya. Bakit? Sa puso ko ang luklukan ng tao. Sa puso naghahari ang Panginoon. Tandaan niyo po yan. Yang tayo mabuhay tayo may pananampalataya kay Jesus. Tama po yan. Huwag kayong magduda. Tignan pa natin ang sulat ni Pablo. Si Pablo nga po Tignan niyo po yung testimony niya. Kung ano sinabi niya. Totoo ito. Kita niyo po. Totoo ito. Tignan natin yung sulat niya. Para natin. Baka kala niyo po kung ano lang ang sinabi ni Pablo. Okay. Dito sa unang Timoteo 1:15. Ganito naman ang sabi ni Apostol Pablo. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan. Kita niyo po? Magkatulad yung lingwahe.
ni Juan at saka ni Pablo. Si Juan isinugo si Jesus. Si Pablo naman, dumating sa sanlibutan. Pareho lang po yun eh. Isinugo sanlibutan, dumating sa sanlibutan. Hindi ba magkatulad lang yun? Magkaiba lang ang bigkas. Tuloy natin yung sabi ni Pablo. Unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Paniwalahan. Kita niyo po. Kaya sabi ni Jesus kay Tomas, Tomas, huwag ka na mag-alinlangan. Maniwala ka. Yan din po lingwahe ni Pablo. Ano sabi niya? Si Kristo Jesus dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Anong sabi ni Juan? Iligtas ang mga tao. Si Pablo naman, makasalanan. Bakit sinabing makasalanan naman ni Pablo? Tuloy natin. At ako ang pinakamasama sa kanila. Sa lahat ng makasalanan na nabubuhay sa panahon ni Apostol Pablo, ako ang pinakamasama. Kaya pala sinabi niya, na parito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. Kasi nga po, siyang number 1 na makasalanan. Tingnan niyo po ang paggamit ni Pablo. Number 1. Kasi po, ang ginagawa naman ni Pablo, pinapatay ang mga alagad ni Jesus sa kanyang panahon, nung hindi pa siya apostol. Pero, kinasangkapan siya ng Panginoong Yesus upang tayong mga Pilipino ay magkaroon ng kaligtasan. So, ibig sabihin, wala tayong kaligtasan. Tingnan natin na sinabi ni Jesus kay Pablo. Dito lang tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pero yung binabasa ko po, tungkol sa salvation, Pero dito natin makikita na nagkaroon tayo ng parte sa kaligtasan. Tingnan po natin, Yung iba kasi, ewan, bahala na kayo. Basa-basahin na lang natin. Tayong mga Pilipino, itong sabi ni Pablo, kayong mga Pilipino, sabi ni Pablo. Di kayo makapaniwala, Basahin natin. Dito sa Gawa 26:12. Yan ang kanyang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pare. 13. Nang dumating kaming lahat, nang katanghalian tapat, habang kami lakbay, nakita ko, Aring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa sa kanya. Ito. Mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kita niyo po yung liwanag nakita niya. Mas maliwanag pa sa araw. Kayo po, i-describe nyo nga. Maliwanag na yung araw, Paano nyo pa i-describe yung higit pang maliwanag sa araw? Pero si Pablo, ganyan ang kanya salita. Mahulog ka dyan. Anong nangyari? Kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili at ginagawa mo sa ginagawa mong iyan para kang sumisipa sa matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Ayan, yan ang trabaho ni Pablo noon. Manguusig siya kay Jesus. Bago siya maging apostol, ang pangalan niya, Saulo.
Tumayo ka at nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatuto tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga entil kung saan kita isusugo. Saan daw isusugo si Pablo? Sa mga hentil. Anong gagawin ni Pablo sa mga hentil? Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kasadiliman. Ililigtas sila mula sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sila sa Diyos. O kita nyo po, inutusan mangaral si Pablo. Ano po? Yan pangalan niya muna, Saulo. Pero nung maging apostol na po siya, Pablo na po ang pangalan niya, no? Ito, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Entil, sabi ko kanina, at saka lang tayo nasali. Tayo pong Pilipino ay entil, hindi tayo Hudyo. Isinugo si Pablo sa lahi ng mga entil. Tsaka lang natin nalaman na si Jesus pala ay tagapagligtas din natin. Kung walang Pablo, wala tayong alam. Para tayong nangangapa sa dilim. Di natin alam paano tayo maliligtas. Buti na lang may kinasangkapan ng Diyos sa katawan ni Apostol Pablo. Nakita niyo po, saan siya itinalaga ni Jesus upang himulat ang mata? Dali sila sa Diyos, dali sila sa liwanag. Si Pablo po ang kinasangkapan ng Diyos. Kaya tayong mga Pilipino, kung meron po tayong kinikilalang apostol, ay walang iba kundi si Apostol Pablo ng Biblia. Kung walang Pablo, hindi natin alam paano tayo maliligtas. Kasi yung kaligtasan sa mga Hudyo lang. Kasi si Jesus po ay Hudyo. Si Pablo Hudyo rin. Kanya lang, itinalaga si Pablo para mangaral sa mga entil. Tayo po yung Pilipino, praise the Lord. Di nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya nila, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Si Pablo na po ang unang nakatikim ng kaligtasan. Bakit? Yung sinabi niya naparito si Jesus upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinaka makasalanan. Biyaya ng Diyos kahit anong sama mo pala. Anong trabaho ni Pablo? Manguhusig. Inuusig niya po ang mga tagasunod ng Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Ngayon, inapoint siya, itinalaga siya bilang mangangaral sa mga Pilipino. Baka naman hanapin niyo po yung letra Pilipino. Entil tayo. Kaya Pilipino, entil Pilipino. Kasi hindi po tayo lahing Hudyo. Tandaan niyo po. Pero yung sinasabi naman ng isang baliw doon sa Davao, appointed siya. Hindi totoo yan. Siya lang ang nag-appoint sa kanyang sarili. Si Pablo po, si Jesus ang nag-appoint. Kaya dapat natin paniwalaan. Pero yung sa Davao, sa Tamayong, yung Manyak, peki po yun. May sapi yun. Siguro alam na ninyo kung sino tinutukoy ko. Di po ba? Sabi niya, lahat ng kaluluwa sa akin. O kita nyo? Kung hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa kingdom. Yung pala yung kingdom, doon sa Tamayong lang pala yun. Peking
Peking Kingdom. Ano po? May sapi yun, may sayad. Ngayon ano siya? Ayun, wanted, hindi makalutang. Bakit po? Fugitive na siya. Wanted sa Amerika, wanted pa sa Pilipinas. Oh. May nagawa ba yung kanyang sanggandikit sa Davao? Wala. May nagawa ba yung sanggandikit niya doon sa senador? Wala. Oh. Ibig lang sabihin, ang Diyos ay kumikilos na makapangyarihan laban sa mga impostor. Ang tawag po doon, impostor. Panguli, anong sabi ni Jesus nung nangangaral siya? Ito po sa Mateo. Tingnan natin yung salita ng Panginoong Yesu Kristo. Kasi po, ang religion ay laganap na yan. Nung libo-libong taon na po may mga religion sa panahon ni Jesus. May religion May Pariseo, Saduseo, Eskriba. Iba-iba yung kanilang mga grupo, iba-ibang kanilang paniwala. Pero kapag dinidebate nila si Jesus, lahat yan magkakadikit, magkakasanggandikit. Tignan natin ang sabi ni Jesus laban sa mga ganyan. Sa 24 ng Mateo, sa 3, abang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga halagad, Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandahan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Mag-ingat po tayo. 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Hindi po ba yan si Apollo Kibuloy? Yan, diretso ko na. Yan po si Apollo Careon Kibuloy. O sabi niya, lahat ng kaluluwa ng tao akin. Hindi kayo pupunta sa kingdom, kundi kayo dadahan sa akin. Ayan, hasta tumpak na tumpak ang sabi ni Jesus. Anong sabi sa verse 5? Maraming magpaparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Ayan. Totoo bang marami silang nailigaw? Opo, ayun yung mga nahiligaw nila. Hanggang ngayon, sumasayaw sila sa katanghalian tapat. Wala silang tigil sumasayaw dun sa tamayong. Ginagaya nila yung Jericho. Hindi po ba may sapi ang mga yan? Anong ginagawa nila? Gigibayin daw ang gobyerno. Yan ang pagkakamali nila. Kasi nga po, hindi sila totoo. Hindi appointed siya yung kanilang amo doon. Kundi peke. Fake. Nagpapanggap si Apollo Kibuloy. Barkada po ni Duterte yun, Sanggandikit sila ng mga Duterte family doon sa tamayong ng Davao. Kaya tandaan nyo po, kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po, panahon na. Isuko nyo po ang buhay nyo kay Jesus. Kayong mga naloko na mga bulahang mga nagtuturo, hanggat hindi pa bumabalik si Jesus, pagkakataon nyo po ito. Isuko nyo po ang buhay ninyo sa Kanya. Kasi siya lang po tagapagligtas. Wala nang iba. Kapag meron nagsabi, siya daw ang tagapagligtas, sabihin nyo, sa demonyo ka. Bakit? Sa Biblia, siya lang ang tagapagligtas. Si Jesus, pagkatapos, kailan lang sila sumulpot sa lupa, sabi nila, dadahan kayo sa akin. Hallelujah. Malupit na pananalita. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan ni binagi mo sa amin. Pinatunayan mo lamang nang isinugo mong iyong anak. Siya po ang pinatutuho mo upang aming sampalatayanan.
Siya pong pinadala mo para sa aming kaligtasan. Marami po salamat sa iyo, Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Kasama ko po si Ate Ason. Nandito po kami sa kanyang tahanan upang mag-Bible study. At the same time, nagbibideo po ako para naman doon sa iba. Ano po? Sana po meron kayong natutunan kahit papahano. Ano? Lahat naman po yan inango po natin sa Biblia. Magandang balita, Biblia, Catholic edition. Wala pong ano ito. Walang hocus-pocus dito. Oh. Ayan, Catholic edition. Ayan po. Ano po? Nasa programa po kayong ang kasaysayan ng hiwaga. Bakit may hiwaga? Tapusin niyo po ang Biblia. Ayan, nakangiti na. Tapusin niyo po ang Biblia para makita ninyo ang hiwaga ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan dito na lamang po. God bless us all. Ate Ason, ano masasabi mo, Ate Ason? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen.